Saan ba talaga dapat ilagay ang ating mga ipon? Tunay nga bang may tiyak na lugar na makakapagbigay ng mas mataas na kita at proteksyon sa ating pera? Meron po. Nandito ang 7 na dapat paglagyan ng ipon mo kung ayaw mong masayang ang perang pinaghirapan mo. Number 1. Negosyo. Kapag may ipon ka na at gusto mo itong mas palaguin na may full control ka pa din sa pera mo, ang pagnenegosyo ang pwede mong gawin. Mag-research ka ng negosyo na pasok sa capital na meron ka. Halimbawa, may naipon ka ng 5,000 pesos. Pwede ka nang magsimula magtinda ng mga lutong ulam sa tapat ng bahay nyo o kaya mga ihaw-ihaw. Kung meron ka namang 10,000 pesos, pwede ka nang magsimula ng sari-sari store at paikutin ang kita para mas mapalaki pa ang negosyo mo. Siyempre, kung mas malaki ang ipon mo, pwede kang magtayo ng mas malaking negosyo kagaya ng mga bigasan, tapsilogan, coffee shop, pet supplies, etc. Pero mga kabos, mga kamama, pinaghirapan mo ang ipon mo. Kaya huwag basta papasok sa mga negosyong hindi mo pinag-aralan. Bago ka maglabas ng pera, mag-research ka muna sa negosyong gusto mong pasukin. Ang pagtatayo ng sariling negosyo ay nagbibigay ng pagkakataon na kumita ng malaki at paramihin palalo ang naipon mo. Kung meron ka ng negosyo, pakishare po sa comment section kung ano ang negosyo nyo para makakuha naman ng idea ang ating maliit na community dito. Salamat po. Number 2. Real estate. Kung ikaw ay malaki na ang ipon, ay pwede mong i-invest sa real estate ang pera mo. Pwede kang magsimula sa maliit na lupa at patayuan mo ng 1 or 2 unit, depende sa budget mo, at iparenta mo ang property mo. Pwede ka din mag-invest sa condo kung yun ang gusto mo at yun ang kaya ng budget mo. Pero mamili ng maaasahang developer. Sa real estate, safe ang investment mo at siguradong kikita ka basta tama lang ang pagmamanage mo at pagpili sa mga tenants. Ang success dito sa pagiging landlord ay nakasalalay sa tamang pagkilatis mo ng mga tenant mo dahil talo ka pag nakakuha ka ng di maayos na renter at sinisigurado ko naman sa'yo na pag maayos ang nakuha mong umuupa ay talagang pasok na lang ng pasok ang kita. Ang pag-invest sa real estate ay nagbibigay ng pagkakataon na kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagbebenta o kaya sa pagpapaupa ng lupa, bahay o gusali. Kung ito naman ay pangarap mo, type landlord in the comment section. Number 3. MP2. Ito na ata ang isa sa pinakasikat na pinagdadalhan ng mga Pinoy ng pera nila. Bakit kaya? Sa MP2, safe na safe ang pera mo dahil ito ay government-secured investment. Pwede kang magsimula sa halagang 500 pesos lang at unti-unting dagdagan ng ipon mo sa MP2 para mas malaki ang dividend na kikitain mo. Ito talaga ang investment na passive. Dahil wala kang gagawing pagmamanage, ang gagawin mo lang ay maglagay ng pera sa MP2 account mo at hahayaan mo lang mag-compound ang pera mo dito. Kayang-kaya kumita nito ng 7% per annum. O diba, sobrang layo sa pwedeng kitain ng pera mo sa bangko na 1% lang. So imagine, kung meron kang 500,000 pesos na ipon na asa bangko ngayon, kita lang yan ng 5,000 pesos na interes sa bangko. Pero kung asa MP2 yan, kita yan ng 35,000 pesos per year. O diba, parang free money lang kung ilalagay mo ang ipon mo sa MP2. Kung meron ka na nito, type MP2 in the comment section. Number 4. Cryptocurrency. Ang cryptocurrency ay isang digital or virtual na currency na ginagamit sa online transactions. Halimbawa, maaari kang mag-invest sa Bitcoin, Ethereum o iba pang mga cryptocurrency na maaaring mag-increase ng halaga sa hinaharap. Imagine, noon ang cryptocurrency na Ethereum ay $80 lang.
At ang all-time high niya ay noong 2021 na umabot ng $4,800. Ibig sabihin, nag-times 60 ang pera ng mga nag-invest dito. So kung naglagay ka ng 10,000 pesos noong 2018, noong 2021, yung 10,000 pesos mo naging 600,000 pesos na. Grabe, laking taas nun at maraming pinayaman ang cryptocurrency, yung mga taong maagang naniwala sa technology na ito. Paalala lang po na ang cryptocurrency ay highly volatile. Ibig sabihin, mabilis ang pagbaba at pagtaas ng presyo, at ito ay high risk. Huwag pasukin ang larangan ng cryptocurrency kung walang sapat na kaalaman tungkol dito. At kung ikaw naman ay merong kaalaman sa cryptocurrency, ilagay lang ang kapital na sobra at huwag ilagay dito ang lahat ng ipon nyo ng basta-basta. Kung interesado ka at gusto mong matutunan ang pag-i-invest sa crypto, type Bitcoin in the comment section. Number 5, Emergency Fund. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay mahalaga upang maprotektahan ang iyong sarili sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkawala ng trabaho o mga sakuna. Kung wala ka pang emergency fund, dito mo ilagay ang ipon mo sa emergency fund mo para kung ano man ang unfortunate life incident na dumating sa buhay mo, may dudukutin kang emergency money at di mo kakailanganin mangutang pa. Dahil pag nangutang ka, dagdag stress lang ito sa'yo. Ilagay mo ang emergency fund mo sa mga fintech na mataas magbigay ng interest kagaya ng CBank, CIMB, ING, Uno, etc. para malaki ang kitain ng ipon mo at pwede mong i-withdraw agad kung kailan mo gusto. Number 6. Retirement funds. Ang pag-iipon para sa pagre-retiro ay nagbibigay ng security para sa future mo. Maglaan ka din ng ipon para sa retirement mo. Lahat tayo ay hindi bumabata. Tayo ay patanda ng patanda. Kung OFW ka, for sure, hindi mo naman gusto na forever ka nasa ibang bansa na malayo sa pamilya mo. Kung seaman ka, for sure ayaw mo naman nagbabarko ka pa din hanggang pagtanda, di ba? Kaya siguraduhin mo na mag-ipon ka pa din para sa retirement mo para kahit wala ka ng trabaho, maging maginhawa pa din ang buhay mo kahit wala ng active income. Number 7. Edukasyon. Kung sa palagay mo naman kulang pa ang kaalaman mo tungkol sa pera, gamitin mo ang ipon mo para mas matuto ka. Bumili ka ng mga libro na magbibigay sa iyo ng maraming kaalaman tungkol sa pagmamanage ng pera, pagnenegosyo, mag-enroll ka sa mga short courses or training tungkol sa pera, etc. Ang mga magulang laging sinasabi sa mga anak nila na edukasyon lang ang maipapamana nila sa mga anak nila. Gawin mo din yan sa sarili mo. Regaluhan mo ang sarili mo ng maraming kaalaman tungkol sa pera para mas lalo kang maging successful financially at ma-achieve mo ang mga pangarap mo sa buhay. Isipin mo na additional na kaalaman kagaya ng pagbabasa ng mga books tungkol sa finances, pagnood ng mga ganitong vlog ay parang pag-a-upgrade ng software ng phone mo. 'Di ba? Pag nag-install ka ng upgrade sa phone mo, mas bumibilis, mas dumadami ang value ng mga apps mo, etc. Ganyan din sa sarili mo kung dadagdagan mo ang knowledge mo at i-upgrade mo, mas magiging valuable ka at mas lalaki ang chance na ma-achieve mo lahat ng goals mo. Ang pag-i-invest sa iyong sariling kaalaman ay magbubukas ng mga opportunity para sa mas mataas na kita at pagka-promote sa trabaho. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!